And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Sana pinatay na lang kita nung nasa sinapupunan pa kita, sabi ni Mama sa akin. Yan yung linyang hindi mawala-wala sa isip ko. Hi DJ Raqi, itago mo ako sa pangalang Rose. I'm an avid listener sa programa mo. And it took me some time for me to share my story. But now, I have the guts. First time ko kasing nagsulat ng life story ko. But I hope mabasa mo to. This is my secret file. Isa po akong call center agent and a breadwinner of the family. I'm 23 years old from Bohol. When I was in grade 4, naghiwalay ang mama at papa. Sa pagkakaalam ko, that time si mama ang may problema. Kasi a day before silang naghiwalay, nag-aaway na sila. Kasi etong si mama may ka-text daw na lalaki at nakita ni papa ang cellphone niya. So to cut the story short, naghiwalay nga sila. Ako ang napunta kay papa at ang kapatid kong si Angie kay mama. That time, my sister was just 3 years old. Umuwi kami sa probinsya ni papa, sa Bohol, and I continued my studies from elementary to high school. Then after 2 years, simula na maghiwalay sina mama at papa. Nagkaroon ng girlfriend si papa at nagkaanak after 5 years. Nung high school ako, gusto ko talagang bisitahin na si mama at ang kapatid kong nasa Cebu. Fortunately, after my high school graduation, nag-decide kami ni na papa na dun na ako sa Cebu mag-aaral. Oo, mag-aaral ng kolehiyo. Masayang-masaya ako kasi bukod sa mga kapag-aral ako doon, makikita ko na ang kapatid ko. Fast forward. Tumungtong na ako ng second year college before kong nakita si mama at si Angie. Kasi hindi nagpapakita si mama sa akin. Kapag pumupunta ako sa bahay nila, wala raw tao. Lagi nalang umaalis. Then, I was shocked when I heard the news. My mom got pregnant. At hindi siya pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. I was so sad nang malaman kong buntis si mama. Because I know she cannot make it. I mean, alam ko mahihirapan siya. Kasi in the past, nahirapan na nga siya kay Angie. Tapos ngayon nabuntis pa siya. Pero alam mo yun, kahit yun yung nangyari, mahal at tanggap ko pa rin si mama. I was on my 3rd year in college nung nagkaroon ako ng part-time job sa isang fast food chain. Para makatulong kay papa sa tuition fee, at the same time, pumupunta ako kina mama para magbigay ng konting pera para sa kapatid ko. Fast forward, hindi na talaga namin kinayang maipagpatuloy ang studies ko due to financial reasons. Kahit hindi kasi sabihin ni papa na nahihirapan siya, alam kong hirap na siyang pag-aralin ako. Sumabay pang nalulugi yung negosyo niya. So I decided to stop and work as a teacher. Because in that way, makakatulong ako ni papa. Fast forward, kinuha ko si Angie from my mother. Kasi lagi na lang siyang sinasaktan. Baka siguro pagod na si mama. Kakakayod sa trabaho. Lalong-lalo na,
Baby pa nun si Roy. Yes, you heard it right. Lumabas na yung kapatid ko na anak ng hindi niya kilalang lalaki. Pero kahit ganun, tanggap ko pa rin yung kapatid ko na si Roy. At mahal na mahal ko siya. Hindi ko inisip na stepbrother ko siya, kundi tinrato ko siya na parang tunay kong kadugo at kapatid. The same way as I treat my brother sa side ni Papa. Sa kabila ng lahat ng yun, hindi ko kinahihiya si Mama. Mahal na mahal ko pa rin sila ni Papa. Kahit pa na nasira yung family namin. My love for them is 100% pure. Then, year 2017, mas maraming struggles ang dumating sa buhay ko. When I was in Bohol, I received a message from my auntie na dinakip daw si Mama ng mga pulis. Kasama na rin yung live-in partner niya. Yun ang bago ni Mama. Nag-worry ako that time ng matindi para sa kapatid kong si Roy. Siya kasi ang kasama ni Mama. At first, hindi ako makapaniwala. And asked, why? Anong kasalanan ni Mama? So yun, dali-dali kaming pumunta sa presinto. Kasama ko ang kapatid kong si Angie. Totoo nga, nakulong nga yung mama ko. Pero ang sabi niya sa akin, set up lang daw ang lahat. At pinapalabas na nagbebenta sila ng illegal na droga. At that moment, I don't know what to do. Pumunta ako sa hepe, nagmakaawa na palabasin niya si Mama. Kasi wala naman siyang kasalanan eh. Pero, hindi kumbinsido si Hepe. Kaya kahit gustong gusto kong iuwi si Mama, wala akong nagawa. Gusto kong umiyak, pero wala. Pagod siguro ako. Ayun. Nakulong si Mama at yung kinakasama niya. Nung oras na yun, tinanong ko si Mama kung nasan si Roy. At sabi niya, hinabili niya raw sa auntie ko na bantayan. After 2 days, pumunta si Lola sa presinto at dala niya na si Roy. Nang makita ko yung mukha ng kapatid ko, ang payat-payat niya. Ang dungis-dungis niya. Na para bang hindi talaga siya inaalagaan mabuti. 6 na taong gulang pa lang siya. Walang sigla sa mga mata niya. Doon naluha na ako. Pero kahit gustong mag-racing ng mga luha ko papalabas sa mga mata ko, pinigilan ko, no? Kasi I want to be the hope of my siblings. Ako yung kakapitan nila. So I decided to take the responsibility for my siblings. Kinuha ko si Roy from my lola and auntie. And from that day, ako na ang sumusuporta sa 2 kong kapatid. At first, napakahirap talaga. Dumating kami sa puntong tumira kami sa napakaliit na bahay na nabakante nila Mama. Grabe, ang daming mga dagat ipis. I feel so sorry for my siblings that time. Hindi ko sila susukuan. Yan ang laging tinatatak ko sa isip ko. Then I decided to apply sa isang BPO company. But since first time ko sa ganung industry, mahirap makapasok. Normally, they look for people with call center experience. But luckily, nakapasok ako sa isang hindi masyadong known na BPO company. Pero ang masakit, after 1 month, ang mga bagong hired ay hindi binigyan ng sahod kasi hindi raw kami nakakota. Kaya grabe, ang sakit ng dibdib ko nun. Yun bang ine-expect ng mga kapatid ko na pagdating ng ate nila, may madadalang spaghetti or burger? Kasi matagal na nilang pinapangarap yun eh. Pero hindi ako nakadala kasi nga wala kaming sahod.
Then I decided to apply to another BPO company. At nung time na yon, confident ako kasi nga may experience na ako. Fortunately, I got hired from one of the known BPO companies sa Cebu. Sobrang saya ko. Cause finally, naibigay sa akin yung sahod na deserve ko. Happy ako kasi makakapagdala na ako ng mga masasarap na pagkain para sa mga kapatid ko. And imagine, I was only 19 that time. Naging matured ako agad-agad na dapat sana, that age, ini-enjoy ko pa yung pagiging dalaga. Gumigimik kasama ang barkada. Pero aanhin ko nga naman ang barkada at buhay dalaga kung ang mga kapatid ko naman ang tinuturing kong mga biyaya. So nag-focus ako sa mga kapatid ko. As time went by, nakaluwag-luwag ako. Nag-decide akong mag-rent ng apartment to secure my siblings. To give them a comfortable life. And thank God, nakalipat kami sa new house namin. And thanks to only overtime paid by our company. Yes, puro overtime ang ginawa ko sa pagtatrabaho ko. Yun bang sa loob ng isang buwan, dapat 8 days ang rest. Pero ginawa kong 2 to 3 days lang. Talaga nag-volunteer ako na mag-overtime to make sure na mapoprovide ko lahat ng needs ng mga kapatid ko. And during those times, hindi ko rin naman kinalimutan si mama. Kahit nasa kulungan siya, hindi ko siya inatsapwera. Kumuha ako ng private lawyer to make sure na may mag-aasikaso kay mama. Oo, kay mama lang. At hindi para sa kinakasama niya. So yun na nga. Merong acceptance fee and payment for attending every hearing yung lawyer. Supposedly, yung lawyer namin humihingi ng acceptance fee na 80,000 pesos. But I tried to convince my lawyer na kung pwede i-waive na lang yung acceptance fee. At ang babayaran na lang namin na yung pag-attend ng lawyer sa hearing. And good thing naman, napakiusapan namin siya. So, every hearing, 9,000 pesos. Makancel man o hindi. Dapat magbigay ako. Grabe ang hirap kasi may mga hearing na straight canceled. Nagbabayad pa rin ako. Pero hindi ko na lang iniisip yun. Hindi ko na lang iniisip na mahirap. Kasi ang gusto ko lang naman, makalabas na si mama. Kasi naaawa na ako sa mga kapatid ko. Kasi alam ko naman na never ako magiging nanay for them. Alam kong kailangan nila ng aruga ng isang ina na tanging si mama lang ang makapagbibigay sa kanila. So yun yung motivation ko. Then after 3 years, year 2019, thank God, acquitted at napawalang sala si mama sa tulong ng lawyer ko. My mom was not guilty for 3 years na nilaban namin ang kaso. At least may bunga. Grabe nga lang yung expenses ko nun. Mahigit sa 100,000 pesos yung nabayad ko for 3 years. Pero baliwala lang yun lahat sa akin kasi mahal na mahal ko yung mama ko at mga kapatid ko. Akala ko tapos na yung paghihirap ko sa buhay nung nakalabas si mama pero hindi pa pala. Kasi pagkalabas niya galing kulungan, nakalabas din yung live-in partner ni mama. Ang buong akala ko, sa amin na uuwi si mama for good. Pero mali ako. Hindi pala. So unang 5 araw lang siya nasa amin. Pero after nun, sumama na siya ulit sa live-in partner niya. Awang-awa ako sa mga kapatid ko. Na kung pwede bang ako na lang yung maging nanay nila. Ginawa ko na pero hindi eh. Hindi kasi mapapalitan yung nanay namin. Kaya pinuntahan ko si mama at pinakausapan na bumalik sa amin pero ang tigas niya. Hanggang sa sinabihan niya ako na, sino raw ba ako? Wala raw akong karapatan na utusan siya kasi ina ko pa rin siya at anak lang ako. Nasaktan ako sa mga salitang lumabas sa bibig ni mama. Pero ang mga sumunod na kataga, ang mas lalong tumusok sa puso ko.
Hindi ko akalaing manggagaling sa mismong ina ko ang mga salitang, "Sana pinatay na lang kita nung nasa sinapupunan pa kita." Mas masakit pa kesa sa paso ng apoy. Few months have passed. Eto pa rin ako, kasama ang mga kapatid ko. I still feel sorry for my siblings. Pero kailangan kong maging strong kahit hindi kami pinili ng sarili naming ina. Alam ko, suntok sa buwan kung mapapakinggan ito ng mama ko. Kasi baka sobrang focus niya dun sa lalaki niya. Pero kung sakali man, na napapakinggan ito ni mama, Ma, gusto ko lang malaman mo, hindi naman ako galit. More of disappointed, frustrated, upset, and down. Kasi ginawa namin lahat para sa'yo. Pero hindi mo pa rin kami pinili. O kahit ma-appreciate man lang. Lahat kami nagsasakripisyo para sa'yo. Para mailaban ka namin. Sana naman, Ma, dumating yung panahon na ma-realize mo kung ano ba talaga kami sa buhay mo. Ano ba, Ma? Mas mahalaga ba talaga sa'yo yung lalaki mo? O kami mismo ng mga anak mo? Wala namang kaming ibang hangad at gustong gawin kundi ang pasayahin at mahalin ka. Pero bakit naman ganun, Ma? Parang gusto mong malayo sa amin. Ma, sana matauhan ka na at makita mo kami. Kahit konting parte lang dyan sa puso mo, maisingit mo naman kami. O kahit hindi na para sa akin, kundi para sa mga kapatid ko kasi kailangan ka nila. Alam mo ba, bago kami matulog, Ma, ang panalangin naririnig ko kay Roy ay sana makasama ka na niya. Oo, Ma. Matagal nang nagdarasal ang mga kapatid ko na dumating yung panahon na makapiling ka na namin uli. At sana dumating na yung panahong kami o ang mga kapatid ko naman ang piliin mo o alagaan mo. Kasi kahit ako, nasasabik sa orga mo. Pero pinipilit ko lang lumaban. Pinipilit ko lang maging matapang. Kasi kung hindi, sino na lang ang kakapitan ng mga kapatid ko? Lalo na't wala silang ina. Wala ang presensya mo. Mahal na mahal ka namin, Ma. Muli, ako si Rose. At ito ang aking secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.